Isang magandang umaga, Pilipinas! Good morning mga kababayan. Atin pong pag-usapan na matunog ngayon ang pagfa-file na naman ng mga impeachment complaints laban kay Sara Duterte ng mga civil society groups. Pinangungunahan nila Congressman Percy, Congresswoman Leila de Lima at iba pa, mga kababayan. Kasali na dyan ang bunyog. Mga kababayan, marami na po talaga mga Pilipino ang sawang-sawa na galit na dahil po sa pambibaby at pagpoprotekta kay Sara Duterte. Hindi na ito katanggap-tanggap mga kababayan. Abay sumosobra na. Lalo na po itong huli, nakakabahala. Itong move na ginawa ng Korte Suprema o Supreme Court mga kababayan. Hindi tama. Kahit na hindi po tayo abogado pero napakaliwanag na bias ang Korte Suprema mga kababayan. Ginawa nila ito pabor kay Sara Duterte. Yan. Kaya delikado itong mga members ng Supreme Court, itong mga justices. Impeachable pala sila. So pwedeng i-impeach itong mga justices na itinalaga ni Digong Duterte. Alam nyo, matagal ko na itong sinasabi na umabuso ang Pangulo, si Digong Duterte, sa pagpapaupo ng mga government officials. Pinili na niya lahat ang kanyang mga kaalyado, ang kanyang mga kasamahan at pinaupo sa gobyerno. Kaya andyan sila ngayon. Kaya mahirap linisin ang gobyerno, mahirap pa magtrabaho ng tama ang gobyerno sapagkat andyan yung mga aliporis na pinaupo ni Digong Duterte. At ang the best na gawin po natin dyan ay dapat parang isang damo na dapat tabasin. We need to uproot itong mga tao na to, tao ni Digong, para po malinis ang ating gobyerno. Dahil kung hanggat andyan sila, hindi po natin malilinis ang government. Marami pa rin po mga mag-a-attempt na sisira sa gobyerno ng PBBM. At saka sa mga susunod pang mga administrasyon. Kaya the best thing na dapat nating gawin mga kababayan is to uproot. We need to clean up, linisin natin, we need to purge ang ating gobyerno, tanggalin ang mga taong, lalong-lalo na yung mga key positions na kinargahan o nilagyan ni Digong Duterte ng mga tao. Mautak po siya. Mautak dahil alam niyang gagawa siya or alam niyang gumagawa siya noon ng hindi ka nais-nais. Kaya pinili niya, pinesto na niya yung mga kaalyado nila para of course walang magsasampas laban sa kanya or hahabol laban sa kanya kagaya na lang ni Martires. Tao niya yan, kaya hindi po yan gumalaw si Martires. Kaya mga kababayan, itong mga Supreme Court justices ay malinaw na pumapabor kay Sara Duterte. Kaya hindi matuloy-tuloy, nakikialam sila sa impeachment na yan. Tapos na sana impeachment kung hindi nakialam ang Korte Suprema. At isa pa tong si Quezon na to. Si Kilay, isa din po ito sa mga nagpabagal or pumatay sa impeachment. Kung sana, inumpisan ka agad, di tapos na. Wala na sala si Sara Duterte. Pero mga kababayan, hindi po tayo mananahimik dito. Tama lang ang ginagawa ngayon ng taong bayan na maisampa muli. At naisampa na nga. And I'm so happy for that. At maraming salamat sa mga tao na may naglakas loob. Hindi po sila natakot kagaya nila Congresswoman de Lima, Percy Sindanya at iba pa. Pinapalakpakan po natin, hinahangaan natin, sinusuportahan po natin ang mga taong nagsampa na naman ng
impeachment complaints laban sa vice presidenteng hindi ko po alam kung paano ko po i-describe tong klase ng tao na to. Mga kababayan, nakakagalit dahil meron po tayong Korte Suprema na dapat sila ang halimbawa ng matuwid na sa mga interpretasyon ng mga batas. Dapat sila ang number one dyan. Pero sila pa mismo nakikialam at humaharang sa pagkakakamit natin ng hustisya laban sa isang vice-presidenteng gumagawa ng kalokohan. Kaya mga kababayan, tutukan po natin ito. Ito po ay laban ng taong bayan. Para po sa isang pamilyang gustong makabalik na alam nating hawak ng China. Kaya ngayong napapalapit na eleksyon, kung hindi mang ma-impeach si Sara, pero sana naman ma-impeach, kung sana naman makasuhan at makulong. Kung hindi po siya ma-impeach at hindi makulong, tutukan po natin dahil sigurado po tayo na makikialam na naman dito ang China, mga kababayan. At susuportahan nila ang kanilang Manchurian candidate na si Sara Duterte. Mga kababayan, it is so saddening. It saddens me na marami pa rin mga Pilipino ang mga sumusuporta sa mga taong hindi kanais-nais sa lipunan sa gobyerno. Bakit kaya? Ang daming mga nagpapakabobo at mga panatikong Pilipino. Dapat automatic na yan kung ang isang tao ay mayroon ng senyales ng pagnanakaw, senyales ng krimen, senyales na gumagawa ng hindi tama. Dapat wag na yung sinusuportahan, pero until now, marami pa rin po ang mga sumusuporta, although hindi na po sila kadami ng noon, back in 2016 onwards, ngayon mas kumunti na sila. At alam nating naniniwala tayo na mananaig tayong mga Pilipino ngayong paparating na 2028. Sana ma-impeach tong ating Vice Presidente at makulong dahil sa mga kaso laban sa kanya na patong-patong. Ang graft, malversation, yan, plunder, name it. Ang dami mga kababayan. Kaya mga kababayan, once again, magtulong-tulong po tayo. Magsama-sama po tayo para labanan to mga kapwa natin, mga Pilipino na nagasik ng lagim, mga fake news peddlers, mga DDS, mga kababayan. Tama, magsama ang pink, ang red, administrasyon, etc., etc. At pagtulungan po natin ang mga taong ito na wala na yatang pag-iisip na mas pinapaboran pa nila ang China kaysa sa kanilang bayan. Alright mga kababayan, please subscribe to my small YouTube channel. At sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka naman, marami pong salamat. Manong Rayban channel po at your service.